And Madam Kay, pasensya na medyo ano lang ako, masaya ako kasi nga nakausap ko po kayo. Dapat noon ko pa kayo nakausap pero buti na lang nandito na tayo. So, para sa iyo ma'am, kasi ito very ano ha, trending talaga to. Ito, ano ba tong bura-buragang na to? Ayun, let's talk about yung mga best friend ko. Hindi lang naman Ola agent ang best friend natin eh. Hindi naman mga Ola protectors lang. Andyan yung Buraburagang. And buti ka na rin ako niyan personal. Ikaw ba? Na-experience mo yan nung bago ka? Meron na bang gano'n sa batch mo? No, I mean marami for sure sa mga nanonood diyan pero ako hindi ko na experience yung bura-bura. Hindi. Okay. So, nung ano ko, yung kapanahunan talaga. Kasi 3 years ago na, hindi ko na masyadong maano. Talagang yung nanghihingi ng pakape. Para daw, imagine daw niya itong information ko at mawawala daw utang ko. Eh, ako naman si tanga. 3 beses na ako na post, girl. Yung mukha ko, alam mo ba nakakatawa sa post sa akin? Yung pinost ko sa buy and sell, may muta pa ako. Talagang ang laki na muta ko. Talagang nagigising ko lang, nagjutang-jutang na ako. Tapos sabi ko, sobrang depression. I almost killed myself kasi talagang sobrang hindi ko kinakaya yung harassment noon. Eh, syempre, desperate ka na. Gusto mo na something na mag-i-stop sa problema ko na to. So, sabi ko, sige, anong kailangan mo? Hiningihan ako ng pera, 500 pesos per app. Pakape daw niya. Tapos, sabi niya sa akin, bibigyan ko siya ng OTP, da-download ako ng ibang olas pa, bibigay ko yung OTP. So, parang sign up niya ako sa mga iba pang ola, para daw ma-override, basta mga ganong klaseng term, ma-modify, ma-override, mga ganun, ang dami kasi nilang term na ginagamit. So, syempre, dahil desperate ka na, gusto mo ng instant solution, gusto mo na matapos itong mga bagay na ito, kung kakagat ka. Gusto ko pong iparating sa ating mga manonood, sa mga supporters po ng ni Sir Mark, at ng mga nasa Ola community, walang nakakabura ng record nyo sa Ola. Believe it or not, PNP, ACG na po yung kaharap namin, mga general pa. Hindi mabubura yung database nila ng ganon-ganon lang. Na magic nekos-nekos lang, mabubura na. No po. Yung pangalan mo, yung selfie mo, yung mukha mo, yung mga records, mga contacts mo, andun pa din. Pinalipad nyo lang po sa hangin ang pera nyo. Wala pong hocus-pocus, walang magic, walang easy way out, easy route sa Ola. Talagang step by step yan. Pero hindi mo kailangan naging desperado. Oo. Tapos, may mga pinapakita pa silang parang sistema nila na kunwari deleted na yung name mo sa Ola na yon, just to Lord. Sabi ko, wag nyong anuhin yan, wag nyong patulan. So binablock namin yon, yung sa group din namin. So alam niyo na guys, so Buraburagang, do not engage. Wala talaga, walang kahit sinong hacker pa yan, kahit sinong kemerot pa yan. Please po, wala pong makakabura, bypass, ang dami-dami nilang term ngayon eh. Iba na Mark eh. Dati, override, modify lang, di ba? Ngayon may bypass, may freeze account, may kung ano-ano na term ang ginamit nila. Oo, may kusnikos talaga. Oo, so sana, wag niyo pong patulan. And, can I share this? Sorry if I talk so much. For awareness, no, okay. For our viewers and sa Ola community po, meron po kaming member, 30K. 30,000 po ang binigay niya sa Ola, Buraburagang. 'Di ba? Imagine kung 30K na binayad mo na lang sa ilang maliliit mo na Ola, 'di ba? Sana nabawasan yung burden mo. Pero kasi yung mga Ola niya, nag-reach na ng 250K kasi. Sabi niya, ano ba naman 250 compare sa 30, 'di ba? So, ginrab niya. Ayun. After niya, nagipag-transact for 1 month, block siya. Naipost ko to last year. So, 30K, guys. Hindi po pinupulot ang pera. Nakakangilo. Naiiyak ako para sa sinapit niya. Double kill talaga siya. Wow. So, please guys, do not engage sa mga bura-bura. May scammer yan, no? Na nagpapanggap na, kunwari expert sila sa mga pagbura ng inyong mga impormasyon sa Ola. So, do not engage.
So ito naman, maraming salamat sa pag-explain, Madam Kika, ng Buraburagang. Ako din talagang wala akong masyadong idea sa Buraburagang, pero buti na nandito ka to explain. Ano naman po yung masasabi mo sa mga, ito na naman, isa na namang ano to, yung mga nag-oola farm. Tama ba ito bilang ganti sa mga harassments ng mga OLA agents? Ano sa tingin mo? Ay, nakakalungkot. Kung hindi man masyado tayo pinapansin ng gobyerno, ay dahil yon sa kanila. Alam mo kung bakit? Kasi, bakit ka umutang, hindi mo naman babayaran? Bakit kayo utang ng utang, hindi niyo naman babayaran? So, imbis na seryosohin nila yung ginagawa ng mga OLA agents na to sa atin, parang nababypass, natatabunan, kasi nga, may utang tayo at na hindi natin binabayaran. Ang difference kasi ng OLA victims and OLA farmer, let me explain ha. OLA victim ganito, kagaya natin, utang tayo with stable income, meron tayong means bayaran, kaya nating bayaran, talagang binabayaran natin, nagbebenta tayo ng bahay, mga gamit, nangungutang sa ibang mairaos lang itong utang, OLA victim yan. Pero despite ng pagsisikap natin magbayad, makiusap na maayos, may stable income tayo, hindi pa rin tayo pinalagpas, talagang hinaras pa rin tayo. Ang OLA farmer naman, sila yung mga gumagamit ng fake documents, nagda-download ng maraming OLAs, tapos fake numbers, fake ID, fake information, at wala na talaga silang balak magbayad. Grabe. Talagang utang kung utang, dutang kung jutang sila. Wala nang, kumbaga kasi, kaya nang-iinis yung mga OLA din, kasi pag maraming volume ang hindi nagbabayad, yung harassment level nila mas extreme. Totoo. Ay, nako, daming hindi nagbayad. Dahil dyan, kailangan parang sa call center, di ba? O, di ba? Sa atin sa call center, bababa metric nyo, kailangan push kung push, di ba? So, ganun yung nagiging ng OLA. Kaya, the more na extreme ang harassment ng OLA, dahil din yun sa mga wala nang pakialam na nagbabayad, na hindi na nagbabayad. At nakakalungkot, alam mo ba kung bakit? Kasi ang sagot nila sa akin, Ma'am Kikay, ginawa ko yun para makaganti. Sabi ko naman, ginawa mo yan para makaganti, pero yung suffering na para sa'yo, pupunta sa iba. Diba? Yun yung, nakaganti ka nga ba? Kasi panloloko yung ginawa mo at nakakatakot dyan, pwedeng kasuhan ng fraud. Estafa. Doon na papasok kahit sabihin mong, estafa. Yes, kahit sabihin mong mga tong mga OLA no? Kahit sabihin mong nahaharas or abusado sila, syempre, may yun may epekto, and of course, babalik sa'yo yung karma. Diba? Nakakatawa pa doon, Mark. 2,000, 1,000, happy ka na noon, pero yung buhay na masisira, yung mental health na masisira na kapwa mo, parang anong difference mo sa OLA agents? Oo. Tas pag yan nag-report, yung mga ginamitan nyo ng yung mga ID, mga impormasyon, di ba? Sinong dyan, talagang kaso talaga agad yan ng fraud. And you know what, Mark? Nakakalungkot kasi sa napapansin ko ngayon, talagang sa dami kasing free tips natin, kagaya mo, kagaya ko na nagbibigay ng tulong, informasyon, nagagamit nila kasi yun para maging confident na, ay, utang na lang ako. Hindi ko na yan babayaran. Kasi hindi naman yan, legal mga ganun. Para nakakalungkot. Merong isang OLA farmer, sorry Mark ha, nag-thank you sa akin. Sabi niya sa akin, Ma'am Kike, salamat po. Sabi ko, bakit? Anong ginawa ko? Hindi naman kita nakaka-chat. Sabi niya, dahil sa'yo marami ako na farm. Sabi ko, sabi ko, hindi ito yung thank you na na gusto ko. So, parang na-hurt ako doon kasi we are fighting na fair debt collection. We are not promoting na mag-farm ka. Ako never ko yan ginawa. Kahit anong gigil ko sa OLA, hindi ko sinabi na mag-farm kayo. Pero hindi natin sila may staff. Ang daming pages sa OLA community ngayon na puro farming ang ginagawa. And that's sad. Nakakalungkot. You know what? That's the reason why I am not, hindi ako nagtatopic ng OLA farm because baka gawin nila or somewhat, di ba? Kaya hindi ko talaga tinatopic yan kasi it's not really something na, di ba, baka kasi ma-encourage sila, sige, gawin ko nga to, di ba? So,
please sa mga tigilan nyo na ang pag-oola farm. Matakot naman kayo sa ginagawa ninyo. So it's True. Hindi tama yung gagawin yung pagganti. Hindi ganyan ang pagganti. Gawin natin ng tamang proseso. Diba? You can join Madam Kikay sa group to help you. Pero yung paggaganyan, pagnanakaw din yan eh. Pagnanakaw ng pera, pagnanakaw ng identity ng someone else. So, ang dami-dami maapektuhan. And may balik yan. Promise, karma is real. Nandyan lang yung karma. Digital ang karma. Totoo yan. Yeah. Okay. So, Madam, sa tingin mo, kasi recently may mga na-revoke na OLA. Sa'yo ko din nalaman to ha. Kasi nung nag-post ka, talaga naman. Yung mga questions kasi ng mga viewers natin, dapat pa bang bayaran yung mga na-revoke na OLA despite of yung mga katakot-takot na harassments nila na binibigay sa mga biktima, kagaya itong sa Mocha Peso Buffet Blue Peso or mga magkakapatid na OLA na yun na-revoke na. So, dapat pa ba silang bayaran? Alam mo, okay, kung standpoint ko ang tinatanong mo, hindi na. Kasi revoke na nga ang lisensya nila eh. Hindi ma-revoke ang lisensya ng isang OLA kung sumusunod yan sa tamang pamantayan. Na-revoke ang lisensya nila sa mabigat na kaso. Unfair debt collection, harassment. And Mocha is one of my OLA. At isa yan sa nag-harass sa akin, isa yan sa nag-post sa akin. Kaya it took me by surprise. Yung nalaman ko na CICAE sila. Sabi ko, why Lord? Bakit mo, wala na akong pakialam, wala na akong fear. Kasi I'm very vocal naman sa inyo about my standpoint sa agency ng gobyerno natin. So sabi ko, anong ginawa ni Mocha for you to be able na mag-register or maging AE ka or accessing entity ka ng CIC? So meaning kasi ng CICAE ka guys, sa mga hindi po nakakaalam, pag ang OLA mo ay CICAE at hindi ka nakabayad sa OLA nun, maapektuhan ng credit score mo. Correct, yes. At pag ikaw may planong mag-house loan, car loan, mag-loan sa mga legit financing company in the near future at nakita ang credit score mo na mababa, hindi ka talaga ma-approve. So, ganito po ang nangyari dyan. Umalma tayo, di ba, sa OLA community na we are so surprised na why? Bakit ka nasa CICAE? Talagang nagkaroon ako ng, nawala na talaga ako ng trust sa ating gobyerno. Talagang sabi ko, ano bang, ang mahirap talaga, ang mayaman, ang hustisya, para sa mayaman lang. Para sa trending, para sa mayaman lang. Sa ating mahihirap, hindi. Pero, ngayon, I'm confused. Kasi, bakit ka naging CICAE and then now, SEC revoke na yung license mo. So, si SEC ni-revoke yung license mo, pinromote ka ni CIC na, AE ka. So, sabi ko, okay. So, ang ginagawa natin pag revoke na ang license, dapat hindi na po binabayaran. Kasi, again, illegal na sila. Illegal talaga sila. At hindi lang yon, naglabag sila ng Unfair Debt Collection Practices Act. Yes. Talagang, for me po, sa mga nakikinig, kung kayo ay may mga OLA, Blue Peso, Quickla, Mocha, Peso Buffet, meron ba ako na-miss, Mark? Tinala tayo na. Load cash, Poco cash. O, di ba tandang-tanda ko yung mga na yan. Ayun, salamat, Mark. So, for me po, wag niyo na pong bayaran. Na-i-post ko na po ito, na-i-comment, wag niyo nang bayaran. Kasi bakit? Hindi nyo deserve, di ba? Ay, naku, teka lang. Pupunta na ako sa part na yan. Alam nyo, sabi ko nga dahil sa 2,000 utang ko sa Mocha, nasira yung reputasyon na ang tagal kong, yung credibility ko bilang isang, ang ganda ng trabaho mo, call center agent, ang ganda ng sahod mo, pero bakit kahumantong dyan na nagdanakaw daw ako ng iPhone, ako daw ay may HIV, ako daw ay tulak ng droga at walang babae. Yun talaga ginawa nila sa akin. Sabi ko, dahil sa 2,000. Tayo sa call center kasi, ang sahod natin, kinsenas katapusan. Usually, di ba? Sa mga karamihang call center, yun talaga yung payout natin, di ba? Midnight ng ganyan kinsenas katapusan. Yeah. Pero, ang utang kasi natin sa OLA, every 7 days. Paano nga natin mababayaran? Kaya ka ng utang kasi nagipit ka. So, yun nga po. Sa lahat po ng
na-revoke na ang lisensya na SEC at yun ang OLA mo, wag mo na pong bayaran. And kahit hindi revoke, I'm fearlessly The sasabihin damage ko is sa done. inyo, yes, fearlessly sasabihin ko sa inyo, kung kayo ay naharas na, pinagmumura na, despite ng pakiusap nyo, despite na reloaner kayo, despite na good payer kayo, despite na maayos kayo nakiusap, do not pay them anymore. Why? It's okay, guys. Hindi, it's okay kasi in a way na illegal sila. Kung babayaran man natin sila, sige, bayaran natin in legal ways. Legal way. Padaanin natin sa legal settlement. Kasi, bakit? Pag binayaran ko ba si Mocha, ibabalik niya yung mukha ko na pinost niya doon sa buy and sell. Yung reputasyon na sinira niya, yung mental health, yung luhang iniluha ko. Yung stress, yung sleepless night, mababalik niya ba yun? Damage has been done. Kung sisingirin mo yung utang ko sa'yo, sige, babayaran ko, pero pagbayaran mo yung ginawa mo sa akin. Yun ang purpose ng legal settlement. Keep that in mind, guys. Sa lahat po na nanonood sa live namin ngayon, kung magbabayad ka at naka-experience ka na matinding harassment, legal settlement na lang. Hayaan mo sila. Yes. I-post ka, gawan ka ng GC, kalat ka ng scammer ka, who cares? Ang scandal nga na artista, na ano rin yan eh, nakakalimutan. Ikaw, biktima ka eh. Diba? Sabi ko nga, it doesn't make any sense kung babayaran nila. Kasi revoke na eh. Diba? Makakapag-operate yan. The more na magbabayad kayo, sige, ay, nagbabayad pa pala to kahit revoke na kami. So, patuloy pa rin yung operasyon nila, yung apps nila nasa platform pa ng Play Store and App Store. Talagang marami pa silang gagawing, panghaharas pag ganyan. So, do not pay them ha, sayang yung pera. Ito lang ha, linawin ko lang, sorry Mark ha, linawin ko lang ulit ha. Ang lahat ng revoke ang lisensya, wag nyo nang bayaran. Ngayon, kung ang OLA ay nanghaharas, exorbitant ang interest at talagang grabe na yung pangongolekta nila, huwag na rin bayaran. Sige, hayaan nyo sila maghamon ng small claims. Sige, mas maganda nga yun. In favor sa atin ng ang kaso na iasasampa nila. Pero ito, sorry talaga ang hyper ko. Kasi gusto ko tong iparating sa lahat. Guys, napakagastos ng legal settlement. Napaka-time consuming ng legal settlement. Now, let me ask you this question, guys. Tingin nyo ba, magpupondo ang OLA sa dami natin hindi nagbayad? O, ito si Marcos, hindi nagbayad. O, ito si Kikay, hindi nagbayad. Tingin nyo, gagastusan tayo? Pag lalaanan tayo ng panahon ng mga yan, ang utang mo 2,000, 5,000, 10,000. Ang gagastusin mo sa pagproseso ng small claims is 20,000 to 30,000. At ilang hearing pa yan. At hindi lang yun. Dahil nga, nagkaso ka nga dun sa iutang sa'yo. Tapos nakita pa ng judge or mga mahukuman yung mga violation mo. Magka-counter. Mayari. Pwede ka mag-counter, di ba? Mag-counter file ng case, ng theft, fraud. O, di ba? Ang dami. True, di ba? So sabi ko, huwag kayong matakot sa mga hamon-hamon nila na crime. Ako 3 taon. Ikaw po, ilang taon ka na pong ilan na yung olang hindi mo nabayaran? Actually, 3. 3 yung olang hindi nabayaran. Yung 2 na fully pay ko pa. Grabe, di ba? Sana, sabi ko nga noon, sana hindi ko sana all.